Okay, cables and arches. So, module 6. So, introduction muna tayo. So, nakapagbigay na naman ako nito na sa inyo ng module for this. So, introduction. So, cables are used in engineering application such as suspension bridge. So, ito yung mga gamit niya na kung kailan tayo gumagamit ng cable. So, we have for suspension bridge, transmission lines. So, we have also aerial trainways. Ayan. So, guy wire o yung bagting do sa mga high towers, etc. So, under this topic, yung cables is mahahati sa tatlong klase. So, the first one, so we have cables supporting concentrated loads. So, from the term itself, meron lang siya dito at point C kung makikita nyo, meron siyang P1 na kinakarry ditong vertical load which is directed downward. And at point D, we have P2 which is directed downward. So, ang approach dito guys, ayan, given naman yung iba yung dimensions niya. Meron siyang L1, L2, L3, and we have L. So, ang approach dito guys is just like, ano lang, sa static of rigid bodies, yung mga equilibrium equation mo. So, normally, ang pinapahanap dito is yung mga sag. What do we mean by sag? So, ito yung mga YC and YD. So later makikita nyo sa example natin kung paano ba atakihin yung mga ganitong type ng problem. Okay, so again, this is merely an application lang ng summation of forces x, forces y, and summation of moment. So depende na lang sa mga given kung saan point kayo magte-take ng reference. Okay, so next type ng cable problem natin is all about parabolic curve. So ano ba yung example ng or itsura ng parabolic curve? So ang parabolic curve from the term itself, we have here a cable, so in the shape of a parabola, from where it is carrying a uniform load directed downward. So ito is yung parabolic curve, okay? O parabolic cable. So the next type of a cable supporting distributed load, so yung tinatawag nating na catenary cable. So kapag sinabing catenary guys, so tingnan nyo lang yung difference ng dalawa. Paano ba ito ipanang? Ayan. So ang catenary cable, so pag sinabing catenary, yung kanyang uniform load is distributed along dun sa cable mo. Unlike dito, it is directed downward na uniform load. Ang nangyari lang dun sa catenary, so naakapit siya dito sa mismo sa cable, yung uniform load mo. Ano? So itong catenary cable, ang equation na gagamitin natin dyan guys is ano lang, may mga equation na ibibigay. So kailangan nyo lang saluhin yun. I think nasa 8 siya. Pero direct substitution naman yun. Ano? So dito parabolic curve, mamaya ipapakita ko sa inyo equation na gagamitin, but all of that equation can be derived. Ano? So no need to memorize as long as kaya nyo naman i-derive. Madali naman siyang i-derive. Ano? So next, what are the assumptions used in the analysis of cable carrying concentrated load? So babalik tayo sa unang type ha, dito sa type na ito. So the following are the assumption when we are considering analysis of cables carrying concentrated load. So the first one, so the weight of the cable is negligible. So under this category, hindi natin kailangan i-consider yung weight ng cable. Bukod dun sa mga load na given, yung concentrated load na. Again ha, yung weight ng cable will be neglected for this category. Number 2, any portion of cable between successive loads may be considered as two force members. So ayun nga. So ayun, two force member lang yan. So most of the time, ang method na ginagamit lang naman dito is method of joint. Parang ano nga lang dito truss eh. Pwede ka rin mag-section eh. Depende sa unknown. Number 3, an internal force at any point in a cable reduced to a force of attention directed along the cable. So we all know naman na kapag cable ang pinag-uusapan, the force is always in tension. Next, each of the load lies in a given vertical line. So I think this is for the
concentrated load na given. Though there are some problems na merong horizontal, pero most of the time kasi ano siya vertical loads. And last, at any point in the cable, the horizontal components of tension T are equal. So meaning, um, katulad nito, dito sa point ng TA, burahin ko lang yung mga sinulat ko. Nasa ba yung eraser dito? Ayan. So, ang sabi dyan, lahat daw ng horizontal load, ano yan? At any point on the cable, the horizontal components of tension T are equal. Okay, so agaya dito, for example, itong cable na to. So, we will name this as our TAC. The tension in the cable AC. And for this one, ito, ayan. So, this is your the tension in cable BD. So, sinasabi lang dyan guys is that yung horizontal component nito, itong sabihin nating TACX, and yung horizontal component nito, itong TBDX, is equals lang din. Since sabi nga doon sa assumption dito is that yung mga load mo is given lang on a vertical line. So lahat ng force mo is always downward. So ang TACX mo should be equals lang dun sa TBDX. But the magnitude, magkabila lang sila ng direction. And again, the tension in each cable, the force in each cable is always in tension. So lagi lang siyang pahila or which tends the cable to be elongated. Ano? Okay, so ayun lang. So para mas maunawaan, mag-solve tayo ng problem. Okay, so ano ba ito? So for our first problem, so determine the tension in each segment of the cable and determine the cable's total length. So first, let's analyze. Ano ang hinahanap dito? So we need to find the tension in each cable. Okay? So for this, meron tayong tatlong member ng cable na kailangan nating hanapin. So the first one, we have here our, sapaltan natin yung kulay. Ito na lang blue. So meron ka ditong force na in-extend ko lang This is our tension in cable AB. So pangalanan natin siya as T sub AB. Next, we have here, eto, extend ko lang. So we have here the tension in cable CD. And last, eto, so it's either pa ganito siya or gawa na lang natin dito ng X. Ayan. So pinakita ko lang dyan na magkabila yan. It's either papunta siya dito if you're going to consider this joint B or papunta siya doon. Kasi nga tension. If i-consider mo itong joint C. So this is the tension in member or the cable BC. So meron tayong tatlong forces na kailangan hanapin and pinapahanap rin yung cable's total length. Okay. So sa tingin nyo, paano natin mako-compute yung total na haba ng cable? Anyone? Sige, Mr. Jofel Culia. So any idea kung paano natin mako-compute yung haba ng cable na to, itong ABCD na to? Paano kaya natin siya mako-compute? Tama, Pythagorean. Or kunin mo lang yung hypotenuse. Tama. But ang problema dito guys, kung mapapansin nyo, may mga kulang kasi tayong dimension. So, lagyan lang natin ng label. Kulay green. Ito kasi, ito given, yung sag o yung distance between the point D and point A as 4 feet. Also given is the distance, the vertical distance between A and B, known as 7 feet. But kung mapapansin nyo dito, extend lang natin. Ito kasi, unknown. Ano? Hindi natin alam yan. So, this is unknown. At the same time, ito,
Ayan, hindi rin natin alam yung distance between point B and point C. Okay? Which is, kakailanganin natin if gusto nating mahanap yung hypotenuse nito or yung length ng cable BC. So, pangalanan na lang natin siya as, ano ba? Ito na lang si H. And ito, parang hindi rin given to, no? Ito. Ito, hindi rin natin alam. So, let's name this as cable Y. Distance Y pala. Okay. Okay, so if you're going to analyze the whole diagram, itong cable system natin na to, ano kaya ang una nating pwedeng gawin? Okay, so considering the whole figure, ang pwede kong gawin is I will take summation ng moment at this point D para mahanap ko yung force nitong AB. Kasi itong TAB mo, makukuha mo yung mga components niyan. Kasi nga ito is naka-incline na ganyan or directed in this direction. Makukuha natin yung kanyang dalawang component. Meron siyang Y component and X component. So, pangalanan na lang natin to. Ito lagyan natin ng ganun na para malaman na parang siyang resultant. Ayan. So, ito, meron siyang Y component. So, pangalanan natin siya as TAB. Y. And ito, this is our TAB X. Okay. So, paano natin makukuha itong dalawa? So, as you can see in the figure, so kaya siguro niya in-extend na ganito para makita natin na naka-form tayo dito ng triangle. Kasi ito, makukuha natin yung slope nito. Tama? So, this is equals to 7. Ito siya. Ba't ko nasabi 7? Ito siya. And yung horizontal distance given as 4. So, paipindot naman sa alq, anong value nito? Itong slope na to. Paki-open na lang ng mic ha. Kung tulungan niyo ako para mabilis tayo. Square root of 65. Okay. So itong square root of 65 na to, tama na siya ay yung length din ng cable AB. Okay? Okay, so ang gagawin natin, again, take summation ng moment at point D. So ano kaya magandang i-assume? Ang gagawin ko na lang, I will assume that all clockwise moment is positive. Take summation ng moment at point D equals to 0. So this is considering whole diagram. Okay, so take summation ng moment at point D. So unahin natin yung TABY ah. So TABY, or paano nga natin makuha sa TABY? So TAB, saan natin i-multiply yung TAB? Para makuha yung, ito yung TAB ah. Paano natin makukuha yung TABY? Yung TAB, i-multiply mo ng, tama, so 7 over square root of 65. Okay? So ito yung force, and then yung perpendicular distance niya is yung distance nito papunta doon. Ano? So that is 4 plus 5 plus 3. So that is equals to ilan? 12. So multiply by 12. And next, isunod ko yung x component niya. So paano yung magiging ikot ni x component ng TAB? So counterclockwise, tama. So gagawin natin, magiging minus siya. Minus TAB o yung x component. So para makuha yung x component, i-multiply ko siya ng 4 over square root of 65. And then multiply by the distance, the perpendicular distance of A to point D, which is equals to 4. Okay? So ano pa yung mga forces na kailangan natin consider? So aside from that, we have here 50 pound. At point B, meron kang 50 pound. So kung magmo-moment ka sa point D, ito is iikot ng counterclockwise. So this is magiging minus. Pero ang gagawin ko, equals ko na lang siya and then transpose ko sa kabila to make it in positive. So 50 multiplied by the perpendicular distance, which is 8. And then plus
Kaya plus, kasi nga, i-transpose ko na lang din sa kabila, nilipat ko dito, plus 100 multiply by the distance of 3. So with that, we will have a value of TAB which is equals to, so paipindot naman. Pangit talaga ng sulat ko, no? Wala, yan na talaga yan. Kaya mababa rin ako sa mga laboratory. Mga plates. Anong sagot? 82.9938. Okay, so pa-verify na lang ng ibahas. Guys, sabay-sabay tayong pipindot ha para at least may participation kayo para malaman ko rin na nakikinig. So 82.9938. So meron na tayong isa nakuha na force which is the force at member AB. Next, ang gagawin ko, again considering the whole diagram, ito kasing TCD mo, 'di ba ito meron ding component. Meron siyang y component na TCDY and meron siyang x component na TCDX. Okay? So by considering the whole diagram, ang gagawin ko, magte-take ako ng summation ng forces ng y. Take summation of forces ng y, assuming upward direction as positive, take summation of forces y equals to 0. So we have TABY. Ito muna, sige. TCDY or TCD multiply by wala pala tayong component, no? Hindi rin pala natin makukuha kasi hindi natin alam tong y na to. Anyway, pwede natin siyang kunin as TCDY. Kunin na natin siyang diretsyon TCDY. Ano? So, plus yung TAB, and then kunin natin yung y component kasi pataas siya. So, plus 82.9938, and then multiply ko ng 7 over square root of 65, and then equals ko, so equals to 50, kasi pababa, minus dito, nilipat ko sa kabila kaya naging positive, plus 100. Okay? So we have TCDY, which is equals to, pindot naman, 77.4, 77.9412. Okay. And then next, again, considering the whole figure, mag-take lang ako ng summation ng forces x para makahanap natin yung x component ni TCD. So equals to 0. So magiging TCDX. And then equal. So nag-iisa, dadalawa naman yung x component. And sabi nga doon sa mga assumption natin na yung TCDX is equals lang dapat sa TABX. Kung saan yung TAB natin is 82.9938 and then multiply by 4 over square root of 65. So what is the answer? 765. Okay, so 1765. I-ano lang natin ang konti. Ayun. So 41.1765. And then para makuha natin yung kabuuan ni TCD, so anong gagawin natin? So ano mo lang, parang Pythagorean lang ulit. Square root of TCD x squared plus TCD y squared. And what is the answer? Pakipindot naman. Ano nyo lang to? $88.95, 1495.
Tama? Okay. So ito ititatabi ko lang dito ha, kasi ipapakita ko sa inyo yung ibang way para ma-solve 'to. Again, ang papaganahin mo lang principles dito is yung natutunan niyo sa SRB, Equilibrium of Force System. Okay, so what are the other way para ma-compute natin yung mga unknowns na yan? So ano bang pwede nating maging diskarte pa? Kung wari wala ulit 'to, ano, check natin, dapat mapalabas natin ito, 88.1495. Okay, so wala nga tayo nito, hindi natin siya mapapalabas. Okay, so ang gagawin ko guys ay ganito. Ang gagawin ko, i-consider ko 'tong segment A, B, C. So, drawing lang ako ng panibagong diagram dito. Check natin 'to kung tama. Ayun. So, this is our point B. Again, this is our TAB. So, at point B, you have a vertical load of 50 pound. And, palitan lang natin ang kulay. The distance between these two, ayan, so this is 7 feet. And, ito, so from point A to B, that is 4 feet. And papunta kay C, that is 5 feet. Okay? Okay lang ba? Nakikita? Para nag-section lang ako, kinonsider ko lang to. Itong portion na to. So wala pala akong point C. Lagay natin dito sa point C. Again, hindi natin alam to, no? So I will let this as my distance. Ito, offset ko lang. Ito will be our distance H. Okay? So ang gagawin ko dito guys is magmo-mount ako sa point C. Ang goal ko dito is mahanap yung value nung H. Kasi si H, kakailanganan din natin mamaya para mahanap yung kanyang length ng cable PC. So to solve for H, so moment ka kay point C. So again, I will take summation ng moment, assuming clockwise direction as positive, take summation ng moment at point C. This diagram, ha? So ano yung magiging equation natin? So, TAB, mali pala. Sige, yain na. Clockwise tayo. Sa TAB, unahin natin yung Y component ni TAB ha. So TAB, which is 82.9938, and then multiply by 7 over square root of 65. Ano yung kanyang moment arm? So multiply mo ng 9. And then, meron pa bang clockwise direction? Wala na. So, ang gawin ko, equate ko na siya sa equals. So, ibig sabihin, dito sa side na to, lahat naman ng counterclockwise will be considered as positive. So, eto, meron ka nga dito. Ito si TABY, which is itong part ng equation na to. Next, isunod natin yung TABX. Again, yung TABX mo will produce counterclockwise. So, ito siya. So, 82.9938 multiply by, so paano nga makuha yung horizontal component? So 4 over square root of 65 plus the perpendicular distance, which is equals to this height, or that will be 7 plus h. Tama? Nakita kung bakit 7 plus h? Ayan na, dito tayo nagmo-moment. Ayan, ang perpendicular distance ni TABX. And then, itama ko lang. Pangit kasi nga. 7 plus h. Okay? And then last will be for this force, yung 50 pound. So again, if you take summation ng moment C, that will produce a counterclockwise. So dito sa side ng equation na to. So plus 50 multiply by 5. Okay. So with that, mahanap natin yung value ng H. So what is the value of your H?
2 point ano 678 6785 2.6. Okay, kahit ano 5 or 6. Okay lang 'yan. One decimal ano lang naman 'yun. Ayan, oh, pang-apat na siya. Wala nang ano 'yan, masyadong effect. Okay, thank you sa mga sumasagot. So, feet. Ayun. So, ang haba pala nito is 2.6785. So, ang gawin natin, since alam na natin to, pwede na natin mahanap kasi yung segment BC. So, para mahanap yung length ni cable BC, so ano mo lang, yung 2.6785, Pythagorean mo lang, 2.6785 squared plus yung horizontal niya, which is 5 squared. Ayan. So, what is the answer for this? Pakipindot naman. Yan ako lang dito. So, yung AB natin, ito is square root of 65. 5.6722. Tama? 722. Okay. So, ayan. Meron na tayong nakuha. Last, ito na lang. So, medyo malapit na tayo sa katotohanan. So, paano ba natin ma-compute yung sunod? Teka, may nag-chat. Sa atin ba yun? Hindi pala. Sige. Okay, so anong sunod natin gagawin? Actually guys, meron pa kasi itong isang way para ma-solve mo to eh. Di ba ang ginawa natin dito, nag-section tayo. Ang pwede mo pang isang alternative solution dito. So alternative solution, pinakita ko na sa inyo lahat ha, pwede maging butas at yung way ng solution nito. Para at least alam nyo na. So check natin ha kung mapapalabas rin natin tong segment BC to. Or kahit yung H. So pwede natin gawin guys is mag-ano tayo. At joint B. Sige. So at joint B, ano ba yung makikita natin sa joint B? So di ba meron ka ditong tension at cable AB from where the slope is given as this. Hindi ko na lang isusulat kasi medyo masikip na. And then ito, this is your tension cable BC. Okay? Aha. So, given na nga ang slope nito. So ito, nakapalabas natin itong 2.6785. Pero ang gagawin ko para diretso tayo, ilalat ko itong theta ha. Ayan. Ito. Ito, assume natin as theta. So, ang gagawin ko dito, papalabasin natin si TBC at yung angle theta. From where yung angle theta, matcha-check natin kung tama ito nakuha natin dito. And aside from that, nakalimutan natin, muntik natin makalimutan. So, meron ka ditong 50 pound. So, anong gagawin natin dito pag nakakita ka ng joint? Method of joint, two equation, two unknowns. Take summation forces x, take summation of forces ng y. So, sumayan natin yung summation of forces x. Take summation of forces x equals to 0. So, we have TBC. So, multiply by cosine theta. So, ito, minus. So, minus siya. So, ilipat ko na lang sa kabila, guys, ha. So, para maging positive. So, TAB, which is 82.9938 multiply by 4 over square root of 65. Okay, so this is our equation 1. And then the second equation will be coming from summation of forces y. So this time, ang assume kong positive is yung pababa kasi ang habol natin is si BC. Take summation of forces ng y equals to 0. So we have, lipat ko na lang dito. Ito si TBC. So TBC multiply by sine theta. So equals ko. So ang pataas ang positive sa part na equation na to. So 82.9938 times 7 over square root of
65. And then, since ito, pababa, and then nilagay ko sa kabila, so magiging minus na siya. So, minus 50. So, 2 equation, 2 unknown. Pero ang gawin nyo na lang, guys, ganito. Di ba ang tangent theta is equals lang sa sine theta over cosine theta. Or ang gawin nyo, guys, itong equation 2 over equation 1. Okay? Para ang mapalabas natin is tangent theta. Kasi yung TBC, 'di ba makakancel lang naman 'yan kasi common sa numerator and denominator. O sige, isulat na nga rin natin para or may naagawa na. O sige, pindutin niyo muna. 82.9938 habang sinusulat ko yung equation. Times 7 over square root of 65 and then minus 50 and then over 82.9938 times 4 over square root of 65. And then once nyo nakuha yung numerical value dito, ano sunod na gagawin? Para makuha yung theta, 'di ba? I-arctangent mo yung mapapalabas mong sagot dito sa to. Okay, so what is the value of theta? $28.1786. Okay, so since may theta na tayo, etong value ng theta i-substitute mo either kay equation 1 and equation 2 para makuha natin yung TBC. So what is the value of TBC? So, ano ba to? For example, yung equation 1, so pindutin mo tong part na to and then divide mo ng cosine ng 28.1786 para makuha si BC. Sige. Hello? Pinapindot na? $46.1729. Sorry. Sorry. 7129. Okay. So, meron na tayong TAB. Ayan, ang mga ipindot ko talaga yung button sa TAB, we have also TBC. And then, so kahit hindi pala tayo na ganito. Pero guys, itong ganitong solution, gagamitin nyo rin to minsan yung pag magsa-section kayo. Pero pinakita ko na rin kung paano yung magiging approach. So, paano nga natin malalaman yung H kung tama? So, para makuha si H, anong tangent? Opposite over adjacent. So, try mo na, di ba ang H is equals lang sa adjacent niya, which is 5, tangent of 28.1786. Pa-check nga ako kung anong lalabas dito. Dapat pareho lang sila nito, 2.6785. Yon! Tama. 2.6785. So, tama. So, pinapakita lang dyan. So, kahit anong gawin mong solution, pwede. Marami pwedeng solution dito. Which is ito, kino-consider ko isa sa madadaling topic dito sa Turing. So, pambawi na topic to. So, parang blessing in disguise na rin na ito yung inuna ko. Kasi sa semis, ito yung makakasama sa exam. Hindi yung deflection. Okay, so pareho lang. Pero nakuha na ba natin yung length ng member BC? Ito, nakuha na natin kanina. 5.672. And last, ano na bang kulang na lang natin? Yung force sa
Meron ba bang kulang? Meron natin ito, BC. For CD, i-check pa nga pala natin to. Ano? So, ganun lang din ang gagawin mo para dito sa CD. Check rin natin to kung tama ito. Ito kasi nakuha natin using considering the whole figure. Pero this time, gawin natin yung ginawa natin kanina. So, this time, assume at joint C. So, meron kang pababa dito na 100 pound. So, ito si BC, tension in cable BC, which is na-compute na natin kanina. Again, this is angle theta. Ito. And then, ito na lang yung kulang. Ayan. So, TCD, wala pa. Kung wala pa, i-check natin kung tama to. And then, ito, sabihin natin to as angle phi. Ano? So, parang ganun lang din. Exactly ganun yan yung gagawin nyo. So, take summation of forces x equals to 0. TCD, cosine phi is equals to TBC na 46.7129 times cosine of theta na 28.1786. Okay, so this will be our equation number 1, and equation number 2 will be coming from forces y. So assuming upward direction as positive, take summation of forces on y. So TCD of sine phi is equals to, so ito pataas din, so minus. Pero unahin ko to since mataas to. So equals to 100 and then minus TBC na 46.7129 multiply by sine of 28.1786. So this is for equation number 2. So again, solve simultaneously equation 1 and 2, or ang gawin nyo yung kanina, yung gagawin mo siyang tangent. So diretso ko na dito guys ha. Kaya na lang pumindot. So that is arctangent ng equation 2. Tama ba? Equation number 2 over equation number 1. Pakipindot naman kung anong lalabas dito. 62.1584 1524 524 degrees. Okay, so with that, masosolve na rin natin yung TCD. So, pakipindot naman. Substitute nyo lang to doon. So, dapat ito lang din yung lalabas. Ano? So, 46.7129 cosine of 28.1786 divided by cosine phi or cosine ng 62.1524. What is the answer? Aray. Okay, so okay lang yan. Kung 1 decimal, 1494. So, itong sasakto. 1495. Okay, so kung mapapansin nyo guys, ayan nga, pareho lang. So, walang problema, ano. And then, for member CD, itong length ng chord na to, so ganun lang din by Pythagorean theorem. Hanapin mo tong value ng y using the cosine na itong value ng angle phi. Once na nakuha mo yung y, and then mag-Pythagorean ka para makuha yung member CD. And to get the total length, AB plus BC plus CD lang. Ano? So, gets? So, madali lang no, ang first topic ng cable. So, paano ba to? Paano ba ginagawa nyo pag nakakopya kayo ng solution? Ipiprint screen nyo na lang. Screen capture. Sige, screen capture nyo muna bago tayo pumunta sa next page. Next problem. Sabihin nyo na pag okay ha, para
Inom lang akong tubig habang nag-ano yung iba. Kung may tanong nga, magtanong. Tapos na? Next problem tayo, next problem. Last to, last. Tapos next meeting na ulit yung sunod. So guys, ano na tayo ha? Asynchronous class na. Ang advice kasi sa amin, hindi na tayo magagano na yung video through YouTube. So as much as possible, ma-attend kayo. Dahil ano nga, parang regular class na lang ulit tayo. Ano? So, next problem. So we have cable ABCD support. Well, is screen record ko din. Just in case. Pero baka sa ako na to i-upload kasi yun nga ang ano, ang inano sa amin ni Dean. Gusto niya parang, wala lang, yung nagka-class parang may pasok pa din pero sa computer tayo lahat nakaharap or sa cellphone. Sendan niyo ako ng sample ng screenshot ng solution ha. Gusto ko rin makita kung basa ba, kung basa naman. So sino naka-cellphone lang? Nababasa niyo naman kahit maliit yung ano, screen? Basa naman na. Nasuzoom? Okay. Sige, good. Sige. Cable ABCD supports the loading shown. So determine the maximum tension in the cable and the sag of point P. So ibibigay ko guys sa inyo itong ano ha, itong module. Ito na lang gamitin yung module. Pero idagdag nyo yung nauna, yung binigay ko sa inyo na discussion. May kunin na on term sa exam. So bago natin isolve ito, so anong schedule natin? Kailan nga exam? Friday. And then next week guys, next, I don't know, Friday na lang or Saturday, sabay-sabay ulit yung exam. So semis nyo na yun. Ang coverage niya is influence 9 tsaka itong cables. Ano, and yung the rest ng meeting natin, yung deflection na. So kung ano matapos natin, kung ano palang hindi natin matapos guys, ano na lang, ituloy natin sa sem break. Ano, so yun naman, hindi na kami bayad nun, pero tatapusin natin. Ano. Pero sa tingin ko naman, kayang tapusin. Okay, so ang pinapahanap dito is determine the maximum tension in the cable. Maximum tension. So guys, kapag maximum tension yung pinapahanap, always malapit siya dito sa pinaka-support. Kaso hindi ko alam dito kung alin dito kay TAB or dito kay TCD. And then the sag of point B. So ang sag, ito siya. Yung YB, pinapahanap sa kanya. Okay, so ganun lang din naman yung magiging approach dyan. Moment ka lang, forces X, forces Y, mag-section or mag-method of joint ka. Nasa sa inyo kung paano nyo siya isosolve. So, ang pinagkaiba lang nito doon sa kanina, so ito kasi pantay, itong isa, mas mababa yung point D compare kay point A. Siguro mas madali ito. Ano?
Okay, so analyze muna natin yung mga hinahanap. Again, what is the maximum tension in each cable? So first, meron tayo dito tension at AB. Pangit. Tension in cable AB. Here we have tension in cable CD. And dito, we have tension in cable BC. So, analyze nyo na agad kung alin yung mga pwede na agad makuha dimension. So, ito, nakita ko dito na magkakaroon ako ng slope. Kita na yung slope dito eh. So, anong magiging slope niya? So, meron kang 0.5 and 2. But as you can see, this is both divisible by 0.5. Or, okay lang ba na ito, sabihin ko ito is 1, ito is 4. Okay lang? Nagets kung bakit 1 at 4? Ah, divisible lang yan pareho ng 0.5, kaya 1 at 4. So, ito is square root of 17. Okay, so kung yan ay square root of 17, so ano kaya? Saan tayo magmo-moment? Sana ang una natin gagawing atake dito bago natin masolve yung mga unknowns. Sige nga, analyze nyo. Tama. You need to take summation ng moment at A para mahanap natin yung value ng CD. Since yung CD, alam natin yung value ng slope niya. Kasi kaya madali natin makukuha yung X and Y component. Pero ito, since pantay sila, ano mangyayari? No need to consider the X component since siya ay magiging concurrent or wala siyang perpendicular distance or walang moment arm, kaya hindi makakaikot yung X component. So yung Y component lang kailangan natin. No? So with that, take summation ng moment at point A. So ang gagawin ko, assuming counterclockwise direction as positive. So I take advantage of this. Ito yung pinagko-control ko ng direction. Take summation ng moment at point A equals to 0. So what will be our equation? So we have TCD and then multiply. So y component ang kailangan ko. So multiply ko ng 4 over square root of 17. And then, so lahat naman to is clockwise na, ano? So okay lang, equals ko na. So equals to 4, unahin ko to, times the distance of 1 plus 6 multiplied by the perpendicular distance of 4. Okay, so we have a value of TCD which is equivalent to what? Paipindot naman. 20 8617. Tama? 8617. Okay. 8617 pound. Okay, so since we have the value of TCD, so hindi ko na gagawin yung maraming way of solution ha. Yung pinakamabilis na lang. So, sunod natin gagawin. Very good. so, so minali ko yan. So, buti may nakikinig. So, ito, buti may pumigil sa akin. Wala siyang distance. Ito is y component lang ng force na yan. So, i-multiply mo pa siya ng ano, Jeric. Okay, so i-multiply mo pa siya nitong total span na to, which is 4 point. Okay, good. So, at least may nakakita agad sa 4.5. So, hindi ito yung tamang sagot na. Or nakita rin ng pumindot. So, correct lang natin to. Ayan. So, what is the correct answer? So, hindi rin kayo nagtaka kung bakit ito 4 lang, ito 6 kilonewton lang. Sa palabas natin, sobrang laki. Ano, Jeric? 6.4137 kilo. Okay. So, ang sunod natin gagawin, again, assuming considering the whole figure, mag-aano lang tayo ha. Take summation ng forces ng Y para makuha natin yung components nila.
So, pakita na rin natin. So, this is TCDY or yung Y component TCD. This is TCDX. Ito, TABY. And then this is TABX. So, ayun nga, take considering the whole figure, take summation ng forces Y and forces X. So, unahin muna natin yung forces Y. Take summation ng forces ng Y equals to 0 considering the whole diagram. So, the equation will be TAB Y and then plus, hindi, ano ko na lang, diretso ko ng equals. So, equals to 4, kasi ito pababa, nililipat ko sa kabila, positive 4 plus 6, and then minus yung Y component ng TCD. Kasi pataas siya, no? And then nilipat mo sa kabila. 6.4137 times 4 over square root of 17. So, what is the answer for this? Sagot yung iba. Pare-pareho lang yung naririnig kong boses. Baka yung iba'y nakain na. Okay lang naman kumain habang nagle-lecture. Pero yung aalis sa harap ng inyong cellphone or PC. 3.77. Okay, thank you. 3.778 kilonewton. And when we take summation of forces ng X, so we can solve for TABX. So that is yung TCDX lang ng 6.4137 multiplied by 1 over square root of 17. So the answer is 1.5556. Okay. And to solve for TAB, just take the Pythagorean of this. TABX squared. So pag ganyan guys, ano nyo na agad? Store nyo. Maalam ko yung gumamit ng store. Ship store. Tabi nyo, tago nyo agad. 4.0855. Okay, so 0.4.08. Okay, so between these two, which is the larger value of the tension in the cable? So, di ba ito? So, ang answer natin doon sa unang tanong, sa maximum tension in cable, so itong si TCD. Pero hanapin na rin natin yung TBC, no? Para sure. So, ano sunod natin gagawin para mahanap yung TBC or itong YB? Aray ko. Anong gagawin natin? Sige. Ganun na lang ulit. Mag-ano tayo? Joint C. Ilet na lang natin muna to as angle theta. Okay, so at joint C, ano makikita nating diagram sa joint C? So at joint C. Yeah, bingi. So we have here 6 kilonewton downward. And here, we have tension BC. And this is alpha, theta. And this one, we have TCD. Given a slope na 1/4 square root of 17. So parang yung ginawa lang natin kanina, no? So the first equation, unahin na natin. Unahin na natin yung sign. Take summation ng forces ng Y equals to 0. So TBC sine theta. And then equals. So unahin ko itong TCD. So ang TCD natin is 6.4137 multiplied by 4 over square root of 17. And then minus 6.
So I will let this as my equation 1, and equation 2 will be coming from forces X. Assuming to the left forces as positive, the summation forces X equals to 0. We will have TBC, cosine theta, so equals to TCD na 6.4137 multiplied by 1 over square root of 17. This will be our equation 2. So by equating these two, 1 and 2, or i-divide mo lang, so theta can be computed as arctangent ng itong term na to divided by nito. Or what is the answer? 8.1294 lang. Sige. Pa-check. Napindot ng iba, 8.1294. So okay, so mukha namang maliit nga lang siya dito na. And then if that is 8.1294, substitute this either kay equation 1 and 2 to find or to solve for the value of the tension in member cable BC. Okay, ano yan? 1.5713 kilonewton. May nakakuha rin nun? Pareho. So, tama yung assumption natin no, na wala na lagi na either of these two support lang makikita yung maximum tension sa cable. Kasi ito is 6, itong isa is 4, and yung nasa gitna, so 1.57 lang. Okay, so ang sunod natin kailangan is mahanap yung sag. Paano natin mahanap tong sag na to? So, ano nakikita niyong way para ma-solve yan? So, pwede kaya na ganito ang gawin natin? Aha. Nakita ba yung nakita ko? Pwede naman. Pwede. Tama. O, kuha na nga pala rin agad yun. Pero try rin natin dito. Ano? So, ang gagawin ko, ito, YB minus 2. Tama ba? YB minus 2. So, check natin ha. Tsaka yung solution niya. So, YB minus 2. Ano ang gagawin ko? Over 3. So, di ba ito, itong side na to, ito yung opposite, ito yung adjacent. So, gagawin ko, equals lang siya sa tangent of theta or 8.1294. So, nakita yan? Di ba ito triangle link to? Kunin ko to ha. Ito. Ayan. So, ito kasi, 3 meter. Ito, yung height ng triangle mo. So, ito lang yan. So, para makuha tong height na to, etong YB, sinubtract ko lang tong Y2 para makuha yun. YB minus 2. So, ano yung makukuha mong Y sa B dito? Using this equation. 2.4285. So, this is in meter. Okay, so gawin natin yung sinasabi niya. Ang gagawin natin, magsa-section daw tayo dito. Ano? Ayan. Si point B. Pwede nga, parang mas madali nga to. Kasi ito si TAB.
Ito nga yung TABY. Ito yung TABX. Ito, 1 meter. Tapos ito, yung YB. So, moment ka IB, take summation ng moment at point B equals to 0. So, TABX, nasaan nga si TAB? Nasaan ka? Nasaan ka? Ito. So, diretso na natin ito yun 1.556. 1.5556 multiply by y sub b is equals to TABY na 3.7778 multiplied by 1 meter. So, what is the value of y sub b? 2.4285 Ayun. So, I hope na unawaan, no? So, parang mas madali nga yung sinabi niyang solution. Anyway, either of the two naman. So, okay itong topic na to, no? Maraming way kayo para ma-solve to. So, depende na lang kung paano nyo siya i-analyze. So, merong may mas madaling solution, merong mas mahirap. Okay, so screenshot nyo na. So, we still have 15 minutes. So, kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. And kung wala naman, pwede na kayong kumain. So, or you can leave this Google Meets. Sige, okay.